Mga kabayan, kakapsat, kasangkayan, pagkababa po natin sa sasakyan mula sa humigit kumulang na 4 na oras na biyahe mula sa Chengdu, ay bumaba po tayo at sinamahan po tayo ni Mr. Cao upang tumubos ng tiket papuntang mismo sa Nepengo. Ang Nepengo po ay isa sa mga snow mountain na dinarayo ng mga turista dito sa bansang China. May nagbilin po sa atin na lokal dito. Nasabi niya po ay huwag niyong tatawaging driver ang naghatid dito sa inyo. Dahil para sa kanila, ang tawaging driver o anumang trabaho ay insulto. Tawagin niyo na lamang po sila na kaibigan, friend, o brother, o sa kanilang pangalan. Mga kabayan, kakapsat, kasangkayan, mula pa po nung dumating kami rito, wala pa rin po akong nakikitang Pilipino o nakaririnig na nagsasalita ng Pilipino. Dahil po siguro sa medyo may kahirapan po ang magturista sa bandang China dahil kailangan po ng visa. Kung hindi po ako nagkakamali, ang bayad po sa pagkuha ng visa ay nasa 7,000 mahigit. Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, papasok na po tayo sa tubusan po ng ticket. Ngayon po ay kailangan na naman po nating ipakita ang ating passport dahil tayo po ay isang dayuhan dito sa bansang China. Ang ticket po ay binayaran po namin sa online. Nagkakalaga ng 120 RMB bawat isang tao. Ngayon po ay pipila na po tayo upang makakuha po ng ticket, upang makasakay na po tayo sa bus papuntang Nepengo. Yun daw po ang tamang pag-pronounce ng lugar na yun. Nepengo. Sasakay tayo sa bus na yun, mga kabayan. Ngayon po mga kabayan ay pasakay na po tayo sa bus. At ang lagi yung itatandaan kapag mga ganitong sasakay kayo sa mga sasakyan ay ang inyong kasamang bata. Mahirap na pong magsisi kapag nawala ang inyong kasamang bata. Lalo sa lugar na ito na hindi masyadong nagsasalita ng Ingles. Ingat-ingat po at kaunting alerto pagka mga ganitong nasa ibang lugar po kayo upang maiwasan po ang napakalaking problema. Left side daw, be. Oo, pero ano na lang. Meron dito, meron doon in case na mali yung... Mabuti na lamang po mga kabayan at sa tabi po tayo ng bintana na po upang makunan po natin ang kalsada na ating dinadaanan papuntang Nepengo. Parang bumibiyahe lamang po tayo papuntang Baguio, mga kabayan. Malalalim din po ang bangin at medyo parang kaskasero po ang ating driver. Siya nga po pala, mga kabayan, pinagdala po tayo ng 4 na oxygen tank na maliit ng ating kaibigang Chinese upang kung tayo po ay makaranas ng tinatawag na altitude sickness o pagkakapos sa hangin, ay ito po ang ating sisingutin. Dahil ang pupuntahan po natin ay mataas na lugar at medyo manipis na po ang hangin doon. Kaya kailangan po natin ang oxygen.
Narito po mga kabayan, ang mga sintomas ng high altitude sickness tulad ng pagkahilo, mabilis mapagod, at pwede po kayong magsuka at ang mabilis na pagtibok ng inyong puso. At kapag naramdaman nyo mga kabayan ang mga sintomas na ito, ay kagad nyong ilabas ang inyong oxygen na baon at ilagay sa inyong bibig upang kayo maginhawaan at huwag nang ipagpatuloy pa ang pag-akyat sa mataas na lugar upang maiwasan po natin ang lalo pang mas malaking problema. Ito po ang nangyayari sa ating katawan kapag ka po tayo ay pumupunta sa mga matataas na lugar. Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, huwag puro po kasiyahan ang ating iisipin. Isipin po din natin ang ating kaligtasan. Dahil ang mga paglilibang po na tulad nito ay may mga kaakibat din pong panganib. Kaya't lagi po tayong magdasal kapag tayo po ay naglalakbay sa mga paglilibang na tulad nito, upang maiwasan po natin ang mga panganib o mga trahedya na pwedeng mangyari sa ating mga paglalakbay. Lalo na siguro mga pamilya pagka January naman. Mga kabayan, natatanaw ko na po ang snow o yelo sa ituktok ng bundok ngayon. Malapit na po yata tayo mga kabayan. Mga kabayan, nung umalis po tayo sa Chengdu ay napakaulap po ng paligid. Samantalang dito po sa Nepengo ay maaliwalas po ang kalangitan at wala pong kaulap-ulap. Time check po mga kabayan, kakabsat, kasangkayan. Ang oras po natin ngayon ay nasa alas 12:45 ng tanghaling tapat. At ang temperatura po natin sa labas ay nasa 10 degrees centigrade. At ngayon po ay November 6, 2025. Uy! Mga kabayan, ang ganda po ng lake. O, tingnan nyo po mga kabayan. Titigil dito. Oo, dito muna, tapos mamaya. Tatay ulit ng bus, papunta sa kabila. Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, bababa na po tayo upang magpakuha po ng picture at kumuha ng mga video upang magkaroon po tayo ng alaala sa ating pagdalaw dito sa bansang China. Ang tama pong pagbigkas sa salitang Pilipino ng China ay China at ang Chinese ay Inche. Dahil ang salitang China po o Chinese ay salitang English. Pang-reels mo mamaya. Oh. Tara. Pasyal-pasyal muna po tayo mga kabayan. At damhin po natin ang malamig na hangin dito sa Nepengo sa bansang China. Tabi kayo, tabi. Ang bilis po ng sasakyan mga kabayan. Dapat po talaga mag-ingat tayo kung tayo po ay naglalakbay. Lalo po sa mga bansang tulad ng China.
Dahil hindi po natin alam ang batas dito, lalo na po sa batas trapiko. Baka po pag dito nasagasaan ka at ikaw ang nasa kasalanan ay hindi ka sasagutin ng nakasagasa sa iyo. Hindi katulad sa Pilipinas na kahit may kasalanan na ang pedestrian at nasagasaan siya, ay kailangang panagutin pa rin na nakasagasa sa kanya. Yan ay paalaala lamang, mga kabayan. May kasabihan po tayong mga Pilipino na ang palaala ay gamot sa taong nakalilimo. Ang ganda po ng mga tanawin, mga kabayan. Mga tanawing hindi mo makikita sa Pilipinas. Dahil ang ating bansa ay nabibilang sa tropical countries. Sirube. Dahil may dalawa lamang po tayong season sa Pilipinas. Ang summer at ang rainy season. Ako naman, video lang be, para may pang-reels ako. Mga kabayan, kakapsat, kasangkayan. Para po akong Eskimo sa aking costume. Sino nga ba ang mga Eskimo, mga kabayan? Ang mga Eskimo ay ang mga katutubo ng Arctic. Nakadalasang silang naninirahan sa Canada, Greenland, Alaska, at Siberia. Pero wag mo silang tatawagin Eskimo dahil insulto sa kanila yan. Mas tawagin mo silang Inuit o Yupik. Nalaman ko yun, mga kabayan, nung ako ay nasa Canada pa at may kaibigan akong native doon na tinawag ko siyang Eskimo. Kaya sinabi niya sa akin na wag ko siyang tawagin Eskimo. Mas tawagin ko siyang Inuit. Ngayon po, mga kabayan, ay sasamantalahin ko na po ang pagkakataon na hilingin sa inyo na mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang maging updated po tayo para sa susunod ko pang i-upload ng mga video na kapaki-pakinabang, nakalilibang at kapupulutan ng mumunting kaalaman. Yan lamang po ang munting hiling ng inyong abang lingkod na si Juan Masipag na hindi tinatamad. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tingnan nyo ito, mga kabayan. Isang puno na ang mga dahon ay kulay pula. Sa gawing kanan naman po natin ay isang puno na ang mga dahon naman ay kulay dilaw. Yan po, mga kabayan. Maganda po ang sikat ng araw, pero malamig pa rin po, mga kabayan. Pero wala po ang lamig na ito sa lamig na naranasan ko po sa Canada na minus 39 degrees centigrade. 2 beses ang lamig sa lamig ng freezer na minus 20 degrees centigrade. Lamig na pwede mong ikamatay dahil sa frostbite.